Isang linggo ang lumipas. He never visit us again. Kahit anino niya, hindi ko nakasalubong. He's right. Who wouldn't be sick babysitting a woman who has a son with another man? Pero ngayon na nalaman ko na siya ang ama ng anak ko, nagpupuyos ako sa galit. Although he doesn't even have any idea about Noah as his own flesh and blood, he still no right to call my son Noah a bastard. I look at myself on the mirror. I was wearing a vintage dress. I don't know, these past few days, I always lost my appetite. I am not feeling well. I feel dizzy all the time. I will go to his company and talk to him personally. And privately, this is for the best. I will do it for our peace of mind. Are you sure na ikaw lang mag-isa ang haharap sa kanya? Oo nga anak, pwede ka naman naming samahan eh. I smiled at them to give them assurance that I can do it myself. Huwag na po kayo mag-alala mama, kuya. I can do it. Magpahinga ka na mama. This past few days, he looked pale. May hindi ba kayo sinasabi sa amin mama? He looked away at me, but she smiled na hindi naman umabot sa mga mata nito. Something is not right. Kilala namin si mama. She even passed last week na mas lalo namin ikinababahala. Ayos lang ako mga anak. Mag-ingat ka. Ako nang bahala sa apo ko. Ma, take care ha. Call us when something happen. I will anak. Take care of mama, okay? Be good, wag magpapasaway. I don't know, why do I feel nervous right now? Ang iniipon kong lakas ng loob ay tila naubos na. Lalo na nang malapit na ako sa destinasyon ko. I try to calm myself. Inhale and exhale. But it doesn't help. Nagpasama na lang sana ako. I regret right now for acting a brave one in front of them. Nagpakwala ako ng malalim na buntong hininga nang makalabas ako ng kotse. I feel so nervous. Pagpasok ko ng kumpanya, naagaw ko ang atensyon ng lahat. Napakunotno ako sa kanilang reaksyon. It was my first time here. Siya yung sinasabi ni Ma'am Heaven, di ba? Wala talagang kahihiyan, ano? Pumunta pa talaga rito. Napahinto ko sa paglalakad dahil sa samot-saring masasakit na salita na naririnig ko mula sa kanilang lahat. And I know it's obvious na akong pinariringgan nila. All eyes was on me. I just sighed heavily as I continued walking and I was preoccupied hanggang sa may nakabangga ako. Nasaktan ako dahil sa lakas ng pagkakabunggo naming dalawa. Sorry. Tingnan mo! Tingnan mo kung ano ginawa mo! Damn it! Wait! Are you Misha Santillan? Napakunot mo ako dahil sa kilala ko nito. When she removed her glasses, my jaw dropped. She looked so sophisticated. And if I'm not mistaken, she was a famous model and commonly the only heiress of Jacinto Entertainment. Yeah, it's me. Hindi ko alam kung bakit sobrang kinakabahan ako. Hindi ko alam kung paano niya ako napapayag. I was so preoccupied. Isinama niya ako sa isang room. I really had a bad feeling about this. It seems like something will happen na hindi ko magugustuhan. Napabuntong hininga ako. She got her bag at naglabas ng isang folder roon. Nagtataka ko itong tinignan. What's that? I was really clueless. Tsaka ko lang napansin ang singsing sa kamay nito. Nang ilapag nito ang folder sa lamesa. She was married? With whom? And I don't know as I saw the familiar design on it. I already seen it before. Hindi ko lang matandaan kung saan at kung kanino. And I hope I was wrong about it. Hindi maganda ang kutob ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Miss Santillan. Dediretsahin na kita. It's about Kane Tyler. Nagawi ang atensyon ko dahil sa sinabi nito. Magsasalita na sana ako nang dumating ang order nito. Pinaglalaroan nito sa kamay ang isang babasaging baso na may lamang malamig na tubig and some ice cubes. By looking at you, you look so clueless. It was really true that look can be deceiving. I can't believe that you can do some terrible things. How cruel for your son. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Nambuhusan ako nito ng malamig na tubig. At bakit niya alam na may anak ako? I really don't know what's happening. How can you flirt with a married man? You mistress. Nararapat lang sa'yo yan. I'm done and I'm so tired of holding back my anger for you. Nakakasuka ka. You and my husband was cheating behind my back. You're such a disgrace. And you even have bastard son.
I'll see you on court, bitch. Patuloy ang pagtulo ng luha ko nang maramdaman ko ang isang malakas na sampal. Nakalmot rin ito ang pisngi at leg ko. Naramdaman ko ang pagdugo ng ibabang labi ko na tumama sa singsing nito. Gusto kong depensahan ang sarili ko, pero hindi ko kaya. I'm so done. Pinagbubulungan ako ng mga tao. She keeps on throwing bad things about me. Napuno na ako. Dinamay na nitong pamilya ko, lalong-lalo na ang anak ko. No one has the right to talk like that about my son and my family. Mabuti sana kung ako lang eh. And I was just a victim here. Ang kapal mo para pagsabihan ng bastardo ang anak ko. Kung ayaw mong lumalandi sa ibang asawa mo, bakuran mo. Walang hiya ka. And you're more than a bitch than me. Sinugod ko ito't gumanti. I pulled her hair at didinikdik ang mukha nito sa lamesa. But she stepped on my foot with her killer heels. Napaupo ako sa sahig. Nang sikuhin ito ang mukha ko, napahawak ako sa dumudugo kong ilong. Sinubukan kong kumawala sa higpit ng hawak nito sa buhok ko. Natanggal ng ilang butones na suot kong damit. But I don't care. I beat her hand, kaya nabitawan ito ang buhok ko at napahiga nang sikmuraan ko ito. I sat on her belly at pinagsasampal ko siya. May dugo na ito sa iba't ibang parte ng muka, but I already lost my control. Inuubos niya kasi ang pasensya ko. Someone grabbed my hair, kung kaya't napaungol ako sa sakit. Nang makabawi sa pagkakasampal nito, mabilis itong tumayo at lumapit sa akin. Sobrang higpit ng lalaki sa akin, kung kaya't hindi ko maiwasan ang bawat sampal nito. You deserve that. Napaluhod ako nang sampalin ako nito ng isang folder na kanina pa nitong gustong ibigay sa akin. I was left alone. Walang sino man ang gustong tumulong sa akin. The owner of the restaurant kicked me out. I feel so betrayed. Ang sakit-sakit. Oh, I haven't been personally introduced to you. I'm Heaven Jacinto Eleazar, the wife of King Tyler Eleazar. I don't know where I am, but I just wanna be alone. Pagod na ako. Bakit ba nangyayari sa akin to? Wala naman akong ginagawang masama. Tama ang kutob ko. Kay Tyler ko nakita ang ganong klaseng singsing. I saw it when we were on a cottage. Hindi ko nga lamang pinansin dahil I was so happy that time. Nabulag ako. Naloko ko at ginamit ng paulit-ulit with the same person, with the man that I love. Yung taong pinagkatiwalaan ko pero niloko lang ako. Hanggang ngayon hindi ko pa rin binubuksan ng folder na hawak ko. I was so afraid. Napaluhod na lang ako na makaramdam ng pagkahilo at pananakit ng katawan. Sobrang dilim ng paligid at ng kalangitan. I cry out loud. Pinagpapasalamat ko dahil rito ako napadpad and I was alone here. Natuyo na ang dugo ko sa ilong, sa labi, sa noo, maging sa suot ko nagutay-gutay na rin. I opened the folder with my trembling hand. And the time I already saw what's really on the paper, I already feel I'm dying. Ang sakit-sakit sa obra. Ano bang nagawa ko para ganituhin niya ako? Ang sakit-sakit. I punched my chest as I start to feel pang of pain. The paper inside the folder was a copy of the marriage certificate. And the last is the file of adultery for me and Tyler. My hand was trembling as I hold the paper. Ang patak lang ng luha ko kanina ay nagsunod-sunod na. Gusto kong depensahan ang sarili ko. Pero may maniniwala pa ba sa akin kung sarili kong kapatid ang testigo laban sa akin? There's a lot of evidence. The picture of me and Tyler, na alam ko kung sino ang may kuha. It was Kuya Kevin. Why? Why did he do that to me? At bakit pati si Kuya Roofer at si Mama handang tumistigo laban sa akin? Ano ba nangyayari? Hindi ko na alam kung may kakampi pa ba ako. Tila lahat sila unti-unti akong tinatalikuran. Pero hindi ako pwedeng sumuko dahil may anak ako. Sa kanya na lamang ako kukuha ng lakas. Sobrang sakit, nabuo kong katawan at nahihilo na ako nang bumagsak ang malakas na ulan. Pinagtitinginan ako pero wala akong pakialam. Ang mahalaga makuha ko ang anak ko. Dahil maging ang pamilya ko hindi ko na magawang pagkatiwalaan at hindi ako pwedeng makulong. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa bahay namin. Napahinto ako na makita nagkakagulo sa loob ng bahay. Tumakbo ako kung saan naroroon ng ilang pulis sa labas. Kahit umuulan. Ano na naman to? Hindi ko nakakayanin kung pati ang anak ko tatalikuran ako. Parang gusto kong tumakbo sa kinaroroonan ni Mama nang makita siyang nababasa ng ulan. Napadako ang tingin ko sa kamay nito na may posas.
Nilamon ako ng kalituhan. Ano na naman ang nangyayari? Nagtama ang paningin namin ni Mama nang nakalapit ako sa gawin nito. Instead of asking for my help, she mouted at me na ayos lang siya. Nagawa pa niyang humiti sa akin. Naguguluhan ako sa nangyayari. Bakit inaaresto si Mama? Ano bang nagawa ni Mama? Sir, ano po nangyayari? Bakit niyo po inaaresto yung mama ko? Hindi mo pa ba alam? Muntik nang makapatay ang mama mo, Iha. Binaril niya lang naman ang kaisa-isang tagapagmana ng Jacinto at ang asawa ni Mr. Eleazar. Hindi totoo yan. Testigo ako dahil kasama ko ang walang hiyang babae na yun. At buhay na buhay pa. Nangyari po ito kanina lamang. At paano ka naman titestigo, Iha? Balita ko may kaso ka rin na dapat asikasuhin. Dahil sa pakikiapid mo sa may asawa, may jaw drop on what the police said. Binangga ako nito sa balikat at halos ikatumba ko yun. Mama! Hindi ko maiwasang mapasigaw nang ipasok si Mama sa loob ng kotse. Inosente ang mama ko at alam ko na hindi siya makakagawa ng bagay na ibinibintang nila rito. Mahina na si Mama kaya paano niya magagawa yun? Bakit hindi lumalabas sila kuya para tulungan si Mama? Even my son was nowhere to be found. Na ikinakabahala ko na. Napatakbo ako. Hindi ko nagawang lingunin ang mama ko dahil sa itinulak na siya ng bigla. I ran so fast upang maabutan ito. Iniharang ko ang sarili ko pero nagawa nila akong padaplisan sa bandang bewang ko. Napaupo ako sa sakit nang hindi pamilyar na sakit sa puson ko na kanina ko pa iniinda. I cried so hard nang makitang hita kong punong-puno ng dugo. Pati ang kamay ko, puno na rin ng dugo. I stared blankly at my hand. I was shouting for help pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Puro hagulho lamang. Asan sila kuya? Ano nangyayari? Bakit inaaresto si Mama? Kung titistigo siya laban sa akin. Tulong! Unti-unti nang nalalabo ang mga mata ko. Unti-unti na ako nawawala ng pag-asa. I prayed silently, wishing that He would give me some help. And God has its own plan. He heard my prayer. Napangiti ako when I smell a familiar perfume. Bago ko unti-unting ipinikit ang mga mata ko. Sana ayos lang ang anak ko. He's the only one I have. Nakakapagod na ang araw na to. Gusto ko na magpahinga. Pagmulat ko ng mga mata ko, sumalubong sa akin ang pamilyar na puting kisame at ang amoy ng buong silid. Napahawak ako sa pisngi ko nang maramdaman ang pagtulo ng luha ko. Then I remember my mother, the image of her in jail. Hey, you okay? Nurse! Hindi ko maiwasang mapahagulhol sa tuwing inaalala ang pangyayari na yun. Nakakaramdam ako ng kirot sa bandang hita ko. Then I remember what happened yesterday. Mas lalong lumakas ang hikbi ko nang pumasok sa isipan ko ang hita kong punong-puno ng dugo. Napakatanga ko. Bakit hindi ko napansin na may buhay pala sa loob ng tiyan ko? Pinilit kong bumangon at himasin ang tiyan ko. Sana dito ka pa, anak. Patawarin mo si Mama. Hindi ako nag-iingat at ipinahama ko ang buhay mo. Napakawalang kwenta kong ina. Ang anak ko, ayos lang ba siya? Kita ko ang lungkot sa mata ng nurse nang hawakan ko ang kamay nito. Lalo na nang marinig dito ang tanong ko. Hindi maaari. Mahina po ang kapit ng bata at dahil po sa sobrang stress, hindi na po kinain ng baby niyo. Hindi totoo yan. Bawiin mong sinabi mo. Hindi ko mapigilang saktan ng sarili ko dahil sa kapabayaan ko. Wala akong kwentang ina. Ang sama-sama ako. I just killed my own flesh and blood. Bakit hindi ko man lang napansin? I am careless and I'm such a disgraced mother to my son. Hindi ko inakala na may masasakit pa sa pang-iiwan niya sa akin. Hindi pwedeng mawala ang anak ko. Hindi ko kakayanin. Oh, Diyos ko. Nakikiusap ako, gumawa ka ng milagro. Bigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. Calm down, Misha. Calm down. Niyakap ako ng lalaking pamilyar sa akin. If I wasn't mistaken, he's the man who saved me. I punched his chest. But he just let me and kept caressing my back to make me calm. Pero patuloy lang ako sa pag-iyak sa kanyang balikat. Ang sakit-sakit. Wala akong kwenta. Napakapabaya ako. Namatay ang anak ko dahil sa akin. Kung nagamaingat lang sana ako, buhay pa ang anak ko ngayon. I can feel his heartbeat again. But now, I can't feel his heartbeat anymore. Because I killed him. Shh! It wasn't your fault. I'm so sorry for this.
Unti-unti akong nanghina nang maramdaman ang pagtusok ng kung ano sa braso ko. Naramdaman ko na lamang ang paghiga nito sa akin sa kama hanggang salamunin na ako ng kadiliman. Chiron's POV. I heave a sigh as I gaze at my sister lying on the hospital bed. My heart ached. There's little I can do to comfort her. Accepting the truth of her recent miscarriage hasn't been easy. It's a pain that cuts deep, especially someone who's already a mother herself. Misha, my half-sister, lies before me, her body weary from emotional and physical toll of loss. Last year, before her father passed away, my other siblings, Kuya Kevin and Rufer, revealed to me the truth of my parentage. They had kept it from Misha, knowing full well the emotional turmoil it could cost her. Misha harbored immense anger towards her father, and we feared that revealing my existence would only exacerbate her emotional distress. Given her history of emotional dysregulation, I can't help but feel a pang of sorrow for both Misha and our father. They never had a chance to meet, to reconcile their differences, to share in each other's lives. Our father had longed to see Misha, to connect with her, but my presence was a contentious issue. While my brothers embraced me as their own, Misha's mother vehemently opposed my father's dying wish to see his daughter. Even if only for a moment, I can't help but shed tears as I recall desperation in my father's eyes, his final plea for closure and reconciliation. But I also understand Tita Olivia's reluctance to grant his request. She feared that potential fallout, the emotional upheaval that it would cause Misha. We were all afraid of what might happen, given Misha's fragile emotional state. In the end, there's no one to blame. We were all caught in a web of circumstances, grappling with our own fears and uncertainties. Misha's heart was fragile, and the weight of emotions threatened to consume her. It's a delicate balance, one that leaves us feeling helpless and disappointed, yet bound by shared sense of love and concern for another. Pinunasan ko ang luha ni Misha bago ako lumabas ng kwarto nito. Napahilot ako dahil sa laki ng problema. I'll do anything for my sister. This is too much for her to handle. Kailangan namin mailabas si Tita Olivia sa kulungan. Maaayos na sana ang plano namin pero lumihis ang plano ni Tita Olivia. Dumating na ang panahon na kailangan namin magkaroon ng matapat na usapan sa pamilya ng Eleazar. Oras na para ilatag ang mga hangganan at ipahayag na hindi na namin papayagan ang kanilang pakailam sa aming buhay. Karapatan ni Misha at ng pamangkin kong mabuhay ng payapa, malayo sa anumang uri ng manipulasyon at kontrol. Handa na kaming gumawa ng hakbang na magdadala sa aming kaligtasan at kaginhawaan. Nakaayos na kami na magpapakalayo-layo sa kanila. Ililipat sa isang lugar kung saan hindi na sila makakasali sa aming buhay. Bilang kapalit ng kapayapaan at distansya, handa kaming ibigay ang 30% na bahagi ng kumpanya ng aking ama na magbibigay kay Tyler ng seguridad sa kanyang posisyon bilang CEO. Na hindi na kinakailangan magkaroon ng tagapagmana. Ngunit nakakapikong isipin na pinagsamantalahan ni Tyler ang aking kapatid at ang pamangkin bilang mga taya sa kanyang laro ng kapangyarihan. Hindi nararapat sa kanya si Misha o kahit maging si Noah. Nakakasuklam kung paano niya pinagsamantalahan ang sitwasyon para sa sariling kapakinabangan na walang inaalalang epekto sa mga taong kanyang sinasabihang kanyang iniibig. Gayunpaman sa kabila ng aking galit, meron ding lungkot at awa para sa kanya. Binubulag siya ng kanyang ambisyon, lubos na abala sa pag-iisip ng pera at tagumpay sa korporasyon na hindi niya nakikita ang pinsalang kanyang dinudulot sa sariling pamilya. Maaaring matalino siya pagdating sa negosyo, ngunit napakabobo naman pagdating sa mga bagay ng puso at pamilya. Hindi ako magugulat kung magsisisi siya sa kanyang mga aksyon kapag nalaman niya ang katotohanan na siya ang tunay na ama ni Noah. Ang sariling dugo at laman niya. Maaaring iniisip niyang pinagtibay niya ang kanyang posisyon bilang CEO. Ngunit sa totoo lang, isinantabi niya ang pagkakataon na magkaroon ng tunay na ugnayan sa kanyang anak. Lahat para sa kapangyarihan at kayamanan. Ito'y isang malungkot na sitwasyon, ngunit handa kami magpatuloy sa aming desisyon. Batid na ito ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos para kina Misha at Noah. Mananatili kami matatag sa pagtatanggol sa kanila laban sa anumang panganib.
kahit na ang kapalit ay aming sariling interes. How was the case? It's still on the process. Fuck it. Calm down. We will use that asshole Tyler to send out Mom on jail. That was our plan, to use Tyler para maiatras ni Heaven ang kaso laban kay Tita Olivia. And on the adultery, although our sister has nothing to do with that, she's just a victim of asshole Tyler. Hindi niya deserve maging ama ni Noah. After that, we are going to migrate on Amsterdam. We just want to protect our family and don't meddle again with Eleazar. Aaminin namin, sobrang buwis buhay at hindi basta-bastang binabangga namin ang mga Eleazar. Dahil hindi lang sila mapera, kayang-kaya nilang kuhain ng tiwala ng gobyerno para pagtakpan sila. As I open my eyes, bumalik sa alaala ko ang lahat. From my mother while watching her on the police car and the blood on my hand. And when the doctor said I got miscarriage because of too much stress, and I know it was my fault, the pain inside my chest was unbearable. As a mother, sobrang sakit ng mawala ng anak. Hindi ako nag-ingat at naging padalos-dalos sa mga ginawa ko. Hindi ko deserve ang maging masaya pagkatapos kong patayin ng sarili kong anak. Kung hindi ako nagpadalos-dalos, hindi yun mangyayari. Sana buhay pa ang anak ko ngayon.